Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng carrot puto. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Isusulat ko po yan sa video and pwede ko rin po siyang ilagay sa description para makopya po ninyo. So 2 cups po ng all-purpose flour ang gagamitin natin. Then 2 tablespoon ng baking powder. Yes po, tablespoon po. Hindi po yan magiging mapait para sa mga nagsasabi. Then haluin natin yung ating ingredients. Naglagay po ako ng 1 cup ng water. Naglagay po ako ng 1 can ng condensed milk. Hindi po tayo dito mag-a-add ng sugar kasi yung condensed milk po ay matamis na siya, di ba? So wala na tayong sugar na i-add. Pwede po kayong mag-adjust, pwede nyo pong bawasan yung condensed milk. Depende po sa kung anong requirement nyo, kung bawal sa health nyo or whatever, pwede nyo po itong bawasan. Pwede pong kalahati lang no. Naglagay din po ako dyan ng 2 tablespoon ng vegetable oil. Pwede po kayong gumamit ng melted butter, melted margarine, or kaya naman po ay kahit anong klaseng oil, cooking oil. Yun, mas masarap nga kung melted butter. Haluin lang natin. So, bakit mabagal ang paghalo? Mamimila kasi ang puto po ay bawal ma-overmix. Kailangan dahan-dahan tayo sa paghalo natin. So, kaunti lang po talaga itong ginawa natin kasi for sample purposes lang po. So, salain natin yung mixture. Ako po talaga is mahilig po ako magsala ng mixture. Pero kung ayaw mo naman pong isala ay pwede rin po naman. Gusto ko po kasi yung sobrang pino, sobrang kinis ng ating mga puto. Although di talaga yan makinis kasi lalagyan natin yan ng carrots. So yung carrots po ay ginadgad ko na. Di ko na rin pinakita yung paggadgad ko kasi basic lang naman yun. So 1 cup of grated carrots po yung ginamit natin dito sa video na to. Ayan, dahan-dahan kasi maliit po pala yung pinaghaluan ko nitong itong mixture natin. Parang feeling ko nga nagkatapon-tapon na. Dapat pala doon na lang sa mixing bowl na na tunay. So haluin lang natin mabuti hanggat sa mahalo na natin yung ating carrots doon sa ating puto batter. Ayan, after po nating mahalo ay mag-start na tayo. Hindi ko na po grinis yung mga puto molder na gagamitin natin. At nagpapakulo na rin po tayo ng tubig kasi kailangan pagkatapos natin ilagay dito sa ay maisalang natin sa talagang kulong-kulo na tubig para hindi po maapektuhan yung itsura ng ating mga puto. So ito po ay lalagyan ko ng cheese on top pero pwede rin pong hindi kayo maglagay ng cheese. So mas gusto ko po sa cheese yung hindi siya ganun ka-melted. Kaya pinakulo ko muna po yan, in-steam ko muna siya ng 8 minutes and after 8 minutes saka po natin ilalagay yung cheese. Tapos isasalang po natin siya ulit ng 2 minutes para saktong ganyan lang po sa itsura ng kinuha natin. Ayan, 'di ba? So basta melted lang ng konti saka dumikit lang siya doon sa puto, saktong dumikit lang. So ngayon i-remove natin sa mga molder. Ayan, maganda po talaga yung nagawa nating puto ngayon. So ayan, yan na po yung ating finished product. Thank you so much for watching. Bye!